Welcome dito sa ating last day of our challenge. 5-day Facebook Ads Challenge. Ayan. So wait natin yung iba. Parang kailan lang Sir Eric, oo nga no, magkakasama tayo. Ayan. Yan. Wait natin yung iba. Yun. Good evening, Sir Pegax. How do you pronounce it? Pegasi Leo? Pegaxi? Ayan. Sir Larry, si Ma'am Florel, Ma'am Leslie, Ma'am Mela, Pegaxi, ayun. Si Javi, si Zen, Zevid, si Mike Cappuccino. Sarap naman yon. Si Clive, Eric, si Jason, si Renz, si Miss Marefe, Sir Dennis. Yan. Wait natin yung iba. So far, may natututunan naman ba? Ang tanong. Baka hanggang ngayon mukhang litong-lito pa rin kayo. Mamili kayo, litong-lito o ano na? Ano nangyari sa inyo? Nakakalito, litong-lito. Ayan. Madami daw, madami. Ayan. Sige. Daming learnings salamat naman. Akala ko walang pumapasok sa utak ninyo. Ayan. So, normal yun guys. Normal yun kasi lahat naman tayo dito may kanya-kanyang learning curve, no? Hindi pare-pareho ang pag-grasp ng information. Meron sa inyo dito mabilis pumick up. Yung iba naman sa inyo dito hilong-hilo pa rin. So, normal po yun. Bigyan nyo yung sarili nyo ng time na matuto. So, for me, just to give you a background, it took me a year before ko maintindihan ng Facebook ads. No? And syempre, may basic. Nung una, akala ko, alam ko na yung ginagawa ko. Then, na-realize ko na hindi ko pa pala alam lahat. Up until today, I'm still learning. No? Nag-enroll din ako sa mga masterminds. At gusto ko ring malaman yung mga strategies nila. So lahat ng media buyers magkakaiba ng strategies. Okay? May kanya-kanya silang approach. Ako iba din yung approach ko, more on calculations ako eh. Kaya nga mathematician, di ba? Dahil more on mathematics ako eh. Yung iba naman more on psychology. No, tawag dito. Pero ako, pinagko-combine ko yung mathematics tsaka psychology. No, kasi kapag, did you know guys, trivia lang, quick trivia lang. Si Mark Zuckerberg, wait lang, sarado ko lang tong pintuan. Okay. Sino guys ang gusto ng trivia? Bago tayo mag-umpisa, meron pa, ayan, 2 minutes na yung nakakala natin. Pero kwentuhan muna tayo ng konti. Did you know guys that Mark Zuckerberg studied computer science plus psychology? Okay? Yung mga likes, shares, button na yan, yung mga comment section na yan, may kinalaman niya sa psychology. How many of you here would agree na kapag meron nag-like or nag-heart doon sa pinost ninyo, it gives you a dopamine effect. Meaning, it feels good, right? When you post something and then lalo na kung crush ninyo, biglang nag-heart nako si crush, hinart yung aking post. Yan, may dopamine effect na tinatawag. Yung dopamine effect na yon, it serves as a motivator, or it serves as a parang it would let someone kumbaga mag-take action doon sa binibenta nyo or doon sa services ninyo. If you fail to
like let's say ibigay yung value ng products or ng services na binibigay ninyo at puro kayo benta kayo ng benta, promise walang bibili sa inyo. Kasi puro kayo benta. Provide value. Provide value first, then benta will follow. Yun yung karamihan ang hindi naiintindihan ng karamihan na bago sa advertising na, Coach, ba't hindi nag-work yung ads ko? Isa lang sagot, kasi nagbebenta ka. Labo, no? Oo nga, kaya nga ako nag-ads kasi ibebenta ko yung products or services ko eh. Eh, ang problema kasi, paglabas mo pag kikakita ng ads, nung binibentahan mo, umay na sila doon sa newsfeed nila, buy me, buy my shiny stuff, buy the best perfume in the Philippines, buy the most um, uh, anong tawag dito, high-tech cellphone, mga ganyan-ganyan. Ang dami yung ang daming buy me stuff. What if, imaginein mo, mag-provide ka ng value. Say for example, nasa real estate industry ka. 10 things you need to know about investing in a new property. Number 1. Okay, and then state the value. Number 2, alam mo ba na kailangan mong ganito, mag-submit ng mga documents na ganito. O, di ba? So, kung ako naman yung interested about property, papanoorin ko kasi hindi ka naman nagbebenta, you're just providing value. Di ba? Let's say nagbebenta ka ng life insurance. Alam mo ba na at the age of 60, kaya mong maging milyonaryo? O, di ba? Alam mo ba na kaya mong maging milyonaryo nang hindi nilalagay ang pera sa bangko? Yung mga iba ba mga ganun? Yung mga pang real talk darbs na na mga hook, no? So, kahit anong industry ka pa, kahit nasa travel industry ka pa, or tourism industry, or ticketing agency, kunyari, so, may kinalaman po yung psychology, why people buy. Na kahit anong kahahanap ninyo ng interest targeting sa Facebook, may nagsabi dito, ayan, pare-pareho na tayo ng interest targeting, makita na nila yung interest na tina-target ko. Kahit na hanapin mo yung pinakamagandang interest sa Facebook, kung yung ads mo ay sablay yung ads mo. Okay? Coach, ano ba dapat size ng video para sa creatives? 1080 by 1080 or 1080 by 1920? Mela Ramos. Okay? So, mamaya na ako sasagot sa mga nandito sa chat box. Kung ayaw nyo matabunan yung mga questions ninyo, mamaya na kayo mag-type dyan. Okay, and then, puntahan muna natin yung lesson natin for tonight, which is the Facebook Ads Calculator. Okay, Docs? Okay ba tayo doon? Para at least alam ninyo kung masusunugan ba kayo sa ads or hindi. Pag nag-ads kayo. May benta naman ako, coach, kaya lang nasusunugan ako eh. Di ba? O kaya, pang ano na ba to? Pang post na ba tong campaigns ko? Nakaka-10,000 na ako, coach eh. Kaya lang, wala pa rin akong positive na resulta. May mga bumibili naman, kaya lang, parang feeling ko, ganyan-ganyan. Ito yung sagot sa tanong ninyo. Yung Facebook Ads Calculator. Pag hindi nyo alam gamitin to, promise, masusunugan kayo sa ads. Pag nag-ads kayo. Okay? Okay na ba tayo doon? Excited? Excited? Ayan. So, share ko yung screen ko and then let me know if you can see my screen. Ngayon, sino ang brave participant ang gustong magpa-compute? Unmute, paunahan. Ayan, paunahan mag-unmute. Sino? Magpa-compute. Magpa-compute.
Wala. Wala. Tapusin na natin to. Coach. Sino? Sino yon? Ako, coach. Ayan, si Sir John Vincent Campos. Anong industry mo? Real estate po, sir. Okay, good. Sige. Real estate industry. Okay. Maniniwala ka ba, Sir John Vincent, na mas mura yung 50 pesos na cost per message kaysa sa 2 pesos? Sir John? Mm, Papatunayan ko sa iyo na yung 50 pesos mas mura kaysa sa 2 pesos. Okay ka ba ron? sige po, coach. Okay. Magkano na yung ginagastos mo sa ads ngayon, Sir John Vincent? Ako po, sir, 5,000 na 8 days po. Okay. Sa loob ng isang buwan, meron kayong 20 mil? 15? 20? Meron? Sir John? Yes po, bali kapag nakakabenta, binabalik ko lang din po kasi agad yung reservation ng client. Kaya nasusustain naman po. Okay. So, safe na tayo magsabi na 20 mil? Merong isang buwan? Apo, apo. 20, 1, 2, 3. Ayan, 20,000. Okay, I hate to break the bad news for you guys na yung 5 to 10,000 per month or 5 to 10,000 na budget, pang testing lang yon. Wala pa yun sa scaling part. No, kaya kung nagto 20,000 ka na, Sir John Vincent, dapat ang next goal mo for next month is mag 30 or 40,000 ka na ad spend. Tapos the following month dapat mag 50 or 60,000 ka na total ad spend. The following month dapat mag 80,000 ka na total ad spend. And the following month dapat 100,000 ka na total ad spend. Okay? Okay ba tayo doon? Masaya? Habang nag-increase yung budget mo? Okay. So, nasa real estate ka, may 20 mil ka na total budget for the month of June, kunyari. Now, ang average CPM dito sa Pilipinas, pag sinabi kong CPM, again, hindi siya cost per message. Cost per mil, cost per 1,000 impression ang tawag dyan. Ang average na CPM sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 200 to 250 pesos. Minsan, depende sa niche, nagiging 400 to 500 pesos ang average cost per 1,000 impressions. Ngayon, kung ang average CPM mo is 250, kunyari na lang, tapos times 1,000 impressions, okay, ito na yan, may total calculations na yan, may calculated na yan, no? B1 divided by B4 times C4. So, nilagay ko yung formula dito sa gilid, yung kulay orange, para at least kapag ginamit ninyo yung calculator, i-input nyo na lang dito equals, kunyari, so yung 80,000 na yon doon mo ipapasok yan, ha? So, kunyari dito ko lang sa baba, 80,000, B1, nasan ba yung B1? Ayan, B1 divided by B4. Tapos times, ayan, C4. Yan, yun yung yun yung lalabas, 80,000. No? Tapos dito naman, pag-usapan natin yan mamaya sa baba. So, ayan. Ngayon, kung 20,000 ang budget mo, makakapag-generate ka dyan ng around 80,000 impressions. Okay? So, napag-usapan na natin yung impressions kahapon, tama? So, may idea na kayo kung what is impressions. Now, kung meron kang landing page or may website ka, ang ideal na click-through rate, ibig sabihin, ideal na nag-click doon sa link mo is at least between 1 to 2%. Sabihin na lang natin na 2% ang nag-click doon sa 80,000 na impressions, 2% of that is about 1,600. Okay? So makikita nyo dito na B8 times D4. Okay? 80,000, 2% of that is 1,600. Okay? So 1,600 na yon, kung meron kang average conversion rate na 1 to 2%, sabihin na lang natin sa 1% na lang, pinakamababa. Meron ka dapat doon mako-convert na
16 purchases or 16 customers. Pero dahil real estate ang binebenta mo, hindi siya realistic in terms of anong tawag dito, in terms of number. Okay? Ipagpalagay na lang natin na nakabenta ka ng dalawa. Okay? Kasi ito sa e-commerce ito, okay ito sa e-commerce. Pero dahil real estate yung sa inyo, mahaba ang customer journey niyan. Nakausap mo ng June, probability nun baka September pa bumili sa iyo yan. Okay, o baka December pa, o baka next year pa bumili sa iyo yan. Kaya kailangan mo mag-build sa kanila ng relationship. Okay, pareho lang ng panliligaw ninyo doon sa girlfriend ninyo o doon sa asawa nyo. Okay, so dito, pagpalagay nating dalawa lang talaga yung nakuha mo, hindi 16, no? Then, magkano average commission mo, Sir John Vincent? Per sale, alam mo, nakabenta ka ngayon. Magkano ang average commission mo? 4% po. 4% ng total contract Opo. price. Opo. Magkano yung total contract price? Sabihin lang natin na 2.5, sir. 2.5 million times 4%. Yan, may 100K ka. Tama ba? Tama? Yes po. Ayan. So, yun ang ilalagay mo dito sa EOB. 100,000. Yun yung commission mo. O yung average order value kung meron kang binibentang physical product. So, pansinin mo, sa dalawang benta mo, with an average commission na 100,000, kumita ka ng 200,000. Ibig sabihin nun, bumalik sa'yo ng 10 beses yung nilabas mong 20,000. Okay? Ito problema ng mga real estate agents. Sabihin ko na ba kung ano? Kumita ng 200,000 ngayong buwan. The following month, ito pa rin yung budget, 20,000 pa rin. Sinolo yung 200,000 na revenue. Sinolo yung 200,000 na commission. Rule of thumb, guys, at least you have to spend 10 to 15% of your revenue na mapunta sa marketing budget po ninyo. Okay? Ito po yung ginagawa ng karamihan ng kumpanya. Pag kumita sila, nag-aalat sila ng budget sa kanilang marketing effort. Actually, mababa pa nga yung sinasabi ko na 10 to 15% eh. Yung iba nga, 60% eh. Yung malalaking korporasyon. 60% goes to their marketing budget. Ang karamihan sa mga real estate agents, 20,000 ang nilabas na pera, kumita ng dalawang customer, isa, naka 200,000, the following month, ito pa rin yung iba budget, 20,000 pa rin. Tapyasan mo to ng at least, kung masama sa iyo yung 15%, times at least 10% na lang. Ayan o, another 20,000 ka. So, dapat next month, 40,000 na yung binabudget mo, hindi na 20,000. Paano ka kikita ng mas malaki kung pinipigilan mo mag-scale yung budget mo? Okay, ang sabi ni Russell Brunson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. Can spend the most to acquire customers wins. Ayan o. Panoorin niyo tong sinabi ni Russell Brunson. Siya yung founder and CEO ng ClickFunnels. Sabi niya, whoever can spend the most to acquire a new customers wins. Now, paano ka mananalo? Hindi ka nga nag-i-spend ng malaki. Kung 20,000 for 1 year, 20,000 yung binabudget mo. Tapos sasabihin mo hindi umaabante yung yung real estate business mo, ganoon ka lang talaga. So dapat noon tatapyasan mo ng at least 10 to 15% of your total revenue or your total commission. Nagets? Ngayon, punta tayo doon kasi yung pinag-uusapan natin website, 'di ba, landing page. Punta tayo sa Messenger. Okay? Sa 20,000 na yon is
naka-generate ka ng sabihin natin 350 messages for the month of June. Then roughly, ang iyong cost per message is about 57.14 o sabihin natin 60 pesos cost per message. Now, sa 350 messages na yon, sabihin mo na lang na nakapag-convert ka ng dalawa. Okay? Dalawa na lang ang na-convert mo. Sobrang baba na lang talaga ng CVR mo, wala pang 1%. Naka-convert ka ng dalawa, bagsak mo dito yung dalawa, ganun pa rin. May total commission ka ng 200,000. Ngayon, sabi ko sa iyo kanina, papatunayan ko sa iyo na mas mura yung 50 pesos na cost per lead as compared sa 2 pesos na cost per lead or cost per message. Isipin mo kung quality yung pumapasok na messages sa iyo, kahit na 57 or 60 pesos pa yung cost per message, average cost per message natin, kung quality naman yung pumapasok sa iyo, hindi mo iindahin yung cost per message na 60 pesos as compared doon sa 2 pesos na cost per message kung puro basura naman yung pumapasok. Okay? So na-gets? So mas gugustuhin ko pa na magbayad ng 60 pesos cost per message as compared doon sa 2 pesos na bata yung nag-i-inquire sa'yo, walang pambili. Tapos ano pa, works at Krusty Krab. Tapos di sa puso mo, yung mga ganong mga ano nila. So, mas mura yung 60 pesos sa 2 pesos. Now, dahil na-identify mo na yung 60 pesos na cost per message ay pasok, maganda yung pasok ng quality ng messages. Ano nga ulit yung metrics natin pag messages? Number of messages, quality of messages, and then cost per message. Yung tatlo lang na yan ang babantayan mo. Hindi applicable sa iyo ang CTR kasi wala ka namang link na ibinibigay doon sa dahil pinapadiretso mo sila sa messaging campaign. Okay, so yun ang babantayan mo. Kapag nakita mo na quality yung pumapasok, ay never mind, kahit 100 pa to ang cost nito, kung quality naman yung pumapasok, I'd rather have this one as compared to 2 pesos cost per message. Okay? Then, ito na yung babantayan mo. How much are you willing to spend to acquire a lead or a purchase or a message? So, anything na mas mataas dito sa 60 pesos, mahal na yun para sa akin. Kasi napatunayan ko, for every 20,000 na nilalabas ko, nakakapag-convert ako ng dalawa with the commission na 100,000 per client, then may revenue ako na 200,000. 10 beses bumalik sa akin yung binilabas ko na 20,000. Okay? So, okay tayo sa real estate. Then, how much are you willing to spend to acquire a new customer? It would cost you how much? Dahil sa 20,000 nilabas mo, nakakuha ka ng dalawang customer, divide it by 2, ang customer acquisition cost mo is 10,000 pesos. Ibig sabihin nun, for every 10,000 pesos na nilalabas mo, you can be able to acquire a new customer. Now, imagine, kung gusto ko palang gawing 4 yung customer ko dito, gagawin ko lang pala tong 40,000. Ayan. Ayan, 40. Para ito, yung chances are of getting 4 customers or client is tumaas. Ayan. So, 400K. So, 400K, at least 10%, 10 to 20% nga dapat eh. So, at least 400K times 15%, dapat 60,000 na yung binabudget ko sa ads kapag kumita ako ng ganyang kalaki. Gets? Okay. Kung walang violent reaction, then next. Okay ba tayo doon, Sir John Vincent? Yes, coach. Thank you po. Okay, good. So, ibang industry naman. Sinong industry ang papasok?
Sige, si Zoom user, ano bang industry mo? Kung same lang industry, nasagot na natin yon. So, dapat ibang industry naman. No, Coach, good evening. Yes po, go ahead. Yung ano po, yun sa akin po, bali nagbebenta po ako ng vanity mirror. Vanity mirror, ayan. So, e-commerce. Apo. E-commerce. Ito masaya. Ito masayang pag-usapan. Ito yung karamihan na nagiging problema ng e-com. Dahil ang dami ko naman benta, coach eh. Kaya lang negative talaga yung ROAS eh. Sige, let's find out. Ano pong pangalan mo, Zoom user, para ma-address kitang maayos? Russell. Ha? Russell. Russell? Ano yan? Russell ba? Tama ba? Yung dinig ko? Okay, medyo ano ka lang eh. Parang nagdadrive ka yata. So yun, magkano na yung budget mo sa e-commerce mo, Ma'am Russell? Ano po, umabot na po ng 6 to 10K po per month. 6 to 10K. Sabihin natin 10,000. Okay? Tapos messaging campaign ba to? Apo, Coach. Messaging campaign. Magkano, may idea ka kung magkano yung CPM mo, yung cost per meal? May idea ka? Sa ano po 50 pesos po. 50 to 60, pang ganun po. Cost per 1,000 ha, hindi cost per message. Baka hindi tayo nagkakaintindihan dito sa sa CPM. Teka. Ito ay ipapakita ko sa iyo yung ibig ko sabihin, yung CPM. Teka lang Ito, disabled kasi itong teka. Ito. So, share ko yung screen ko Ito yung sinasabi ko, mama. Ito yung CPM, cost per 1,000 impressions. Magkano yung gina-charge sa'yo ni Facebook? May idea ka? Pag-check po, Coach, nasa ano po, 68, mga ganun po. 68 pesos. So, sige. Sabihin natin 70 na lang. Round up na natin. 70. Ayan. So, ibig sabihin nun, sa 70 pesos na cost per 1,000 impressions, makakapag-generate ka dyan ng 140 plus thousands of impressions. May estimate ka kung ilan ang total messages roughly? Average na lang, wag mo nang computein lahat na yan. Basta yung average na lang, yung parang rough estimate mo. Nasa ano po, 300 to 350. Ayan, sakto. So 350 ang messages dito, 'di ba? Makikita mo to, 350. Meaning, ang average cost per message mo is about 30 pesos or 20.57, round up mo yan, 30 pesos. Yun ang average cost per message mo. Now, sa average cost per message mo na yan, dapat dyan, sa 350 na nag-message na yan, 350, at least makapag-convert ka dyan ng 1 to 2%. Sabihin natin sa 2% na lang, 350 times 2%, dapat dyan may 7 bumili or more. Ilan yung bumili sa sa rough estimate mo ng sa 10,000 na nilalabas mo? Ilan ang average customer base mo per 10,000 budget? Ano Nasa po, 5, minsan po 5 or minsan 7 po sa isang buwan. O yan, sakto. Opo. Diba? So, ibig sabihin, dapat nun, 1 to 2% nung total messages na pumasok. Yun dapat ang bibili sa'yo. Now, sa total na bumili sa'yo na 7 na yan, magkano yung presyo ng mirror na yon? 6,000, Coach, isang mirror. 6,000. Opo. Ayan. Ibig sabihin nun, 7 times 6,000, meron kang revenue na 42,000. Ibig sabihin, may ROAS ka na 4.20x. 4 na beses, bumalik sa'yo yung 10,000 mo. Nagets? Opo. Okay. Now, kung gusto mo palang tumaas ang number of conversions mo with the same amount of budget na 10,000, taasan mo lang pala yung conversion rate mo from 1%, gawin mo tong 3%. Okay?
So magkano ang 3% ng ano? 350 times 3%. Ayan, magkakaroon ka ng more or less 10 or 11 purchases. Okay? And then ito magiging 10 ito. Ayan, magiging 60,000 para ang return on ad spend mo ay 6x. Nakuha? Opo. Now, imaginein mo kung ang average order value mo ay 700 pesos, kunyari na lang, hindi 6,000. Maganda-ganda pa nga sa'yo kasi 6,000 eh. Tingnan mo yung average order value mo kung nagbebenta ka lang ng worth. Sabihin natin drop mo na lang sa 500 pesos. Maaapektuhan ang ROAS mo, magiging -50. Kahit na 10 pa yung bumili sa'yo with a conversion rate of 3%, dahil mababa ang average order value mo, maaapektuhan ang ROAS mo. Yun ang hindi naiintindihan ng karamihan na nag-i-e-com. Na kunyari, gusto lang nilang magbenta, ay ang ganda nito, benta ko kaya to. Hindi nila naiintindihan kung magkano yung profit margin. Kung ako mag-i-e-com, dapat kung 1,000 yung kuha ko dun sa produkto, dapat 2,000 ko ibebenta yon o kaya 2,500. Bakit? Kasi kung 1,000 mo siya nakuha, tapos ibebenta mo ng meron kang profit margin na 1,500, ibebenta mo siya ng 2,500. 'Di ba? So, pagpalagay mo na lang na ang cost per purchase, nakuha mo to, anong tawag dito? Nakuha mo, ito, Tagalogin ko na lang. Nakuha mo. Profit mo. Profit, ano ba yan? Profit mo. Selling price mo. Okay? Imaginein mo kung ang cost per purchase mo ay let's say 500 pesos. 'Di ba? At least may take home ka na magkano? 1,000 pesos. Tama? Kasi yung cost per purchase napunta doon sa ads mo, yung cost. Yung cost bago mo ma-acquire yung customer na yun is 500 pesos. Di ibig sabihin, may profit ka na 1,000 dahil yung 500 napunta doon sa cost para ma-acquire mo yung customer na yun. Nagets? Magkano profit margin mo dito sa sa 6,000 na vanity mirror? Nasa kalahati, coach, 3K yung Oh, ano. yun, swak yun. Sakto yung mo, hindi ka naliligaw ng landas. Karamihan ng nag-i-e-com naliligaw ng landas. Kasi nakuha nila ng 1,000 yung produkto, ibebenta nila ng 1,200, 1,300. Ano pakikitain mo? Eh kung 300 pesos ang cost per purchase, talo ka na agad. Nakuha? Ayan, unless na lang guys, kung mag-i-e-com ka, tapos may tinatawag tayong break-even ROAS. No? Break-even ROAS. Ibig sabihin nun, kung nakuha mo yung customer, halimbawa, tawag dito, pagpalagay natin na 10 nga yung nakuha mong benta. Tapos, ang benta mo doon sa product na yun is 1,000 pesos. Okay? Let's say, 700 mo nakuha yung produkto, 300 yung profit margin mo. So, that's total 1,000 pesos. Ngayon, ang cost per purchase mo, pagpalagay mo ng 1,000 pesos din. Lumalabas, nag-break even ka lang or negative ka pa. Okay lang yun. Ang tawag ko doon, break even ROAS. Bakit? Okay lang yun. Kasi kung iyan ay may recurring purchases, yung produkto mo na yan, halimbawa sabon yan, o kaya supplement yan, pag nakuha mo yan yung customer na yan worth 1,000 pesos, pag naubos yung produkto na yan, bibili at bibili sa'yo yan the following month, the following month, the following month. So, yung lifetime value ng customer na yan na tinatawag, yung LTV, tataas. Kahit na nag-break even ka doon sa unang interaction sa'yo sa ads mo as a customer. Nakuha guys? May tanong?
Ayun o, tawag dito, sundan natin 'to. SRP mo 1,000. Tapos cost per purchase mo 1,000 din. Negative ka, 'di ba? Kasi equivalent nung cost per purchase yung ano mo, yung yung produkto mo, eh. So, negative ka diyan or kumita ka lang as break even. Now, dahil yung customer na 'yan naubos yung produkto niya, bumili ulit sa'yo worth 1,000 pesos the following month, July, August, ayan o. Ayan o, September, na tigwa 1,000 pesos. O yan, pag tinotal mo yan, ang LTV niyan ay 7,000 sa isang customer na yon. Ibig sabihin, kikita ka pa lang sa kanya the following month. Hindi doon sa month na nakuha mo ng June. Nagets? Malabo pa rin? Mukhang malabo pa rin? Uwi na. Sino pa magpapakompute? Nasagot ko ba yung tanong mo, Ma'am Russell? Okay na po, Coach. Malinaw po. Thank Okay. you. Yon. Sino pa? Yon. Gets ni Sir Larry. Ma'am Leslie, go ahead. Anong niche mo? E-coms din po pero parang ah medyo malaki yung ano eh. I mean lower price lang yung ano siya. Sige. Yan. Gusto ko yan. Sige. Acom tayo. Magkano ang budget mo na ngayon sa ads? As of now naka 200 pesos lang po per day. 200 pesos per day. Mhm. Testing pa lang yon. Yes po. Times 30, roughly 6,000 pesos lang yon. Yes po. 6,000. Lagyan natin dito. Magkano yung presyo nung binibenta mo? 599 po. 599. Tapos, kailan ka nag-test? Matagal ka nag-test? Actually coach to eh. Parang isang taon nang mahigit tumatakbo tong ads na to eh. Isang ads lang. Okay. So, 599 na yon, ilan ang average messages na pumapasok sa'yo per month? Teka po coach. Meron kayong 300 or 350 man lang? Last month Sige, last month. 350. Ayan, sakto, 350. Di ganun din. So, more or less 17 pesos or 20 pesos ang cost per message mo. Mhm. Tapos doon, roughly ilan ang nagiging benta mo? Teka. Ilang customer ang na-acquire mo? Isa pa tong problema ng nag-i-e-com na nagme-messaging campaign. Hindi nila natatrack kung ilan yung customer na nako-convert nila. Bali ang na-convert ko po dyan is nasa 40. O yun, madami. So, ang conversion rate mo dito, more or less, mga nasa 10% or more than 15%. 15% yan. O, ang taas ng conversion rate mo. Mataas ang conversion rate mo, meron kang, magkano? 40 ba? 50? 40. 40. So, sabihin naman ng nasa 12% to. Ayan, 42. So sabihin natin 42. Ibig sabihin nun, 25,000 yung revenue mo, o more or less may 4x ROAS ka dyan. Kung sa 6,000 yung budget mo. Dapat ngayon nag-i-scale ka na. Isang taon ka na palang nagbibigay na nag-ads ng tig 6,000 pesos. Dapat nag-i-scale ka na kasi may positive ROAS ka. Mataas ang conversion rate mo. Di ba ang conversion rate natin dapat at least between 1 to 2%? Na-surpass mo nga yung 2% eh. Nasa 12 ka eh. Yun nga coach yung parang naging problem ko. Parang isang taon nga siya. Tapos hindi ko rin alam paano i-scale. Paano yan. Ito babantayan mo. Bibilangin mo lagi sa loob ng isang buwan ilan yung pumasok na message. Magkano yung cost per message. Ngayon, pag tinignan mo yan, January to June, magkano ang in-average mo yung cost per message, naglalaro sa magkano? 20 pesos? Then dapat, Yes pa. ayan, dapat i-maintain mo na 20 pesos, hindi lalagpas yung cost per message. Bantayan mo yon, yung cost per message na tinatawag. Ayan. Ngayon, pag lumagpas sa 20 pesos, dapat nun mahal na yun para sa'yo. Okay. Okay?
then dapat bantayan mo na hindi lalagpas, ay hindi bababa ng 40 yung total purchases mo o total customers mo na na-acquire para magkaroon ka ng return on ad spend na 4x. Lagi. Kahit nadagdagan mo pa tong budget mo, gawin mong 12,000. Tingnan mo to. 12. So, ibig sabihin nun, kung 12% pa rin yung conversion rate mo, okay, more or less, madodoble yan, magiging, magkano? 84? Ayan, 84. 84. Kasi yung number of messages mo, maapektuhan din yan. No? Kung 350 yon, magiging ano yan, doble, dahil na doble yung budget mo, times 2, magiging 700 to. Ayan o. 700 messages. So, di magiging 84 to. Bagsak mo yung 84 dito, may 50,000 kang revenue. 4x ROAS. Gets? Gets po. Ayan. Hindi ka na maliligaw sa iyong landas sa e-com. Dahil meron ka ng calculator. Gamitin mo to, download mo lang to, file, download, CSV file, tapos mawawala kasi yung auto-compute nito. Ayan yung computation yan. Ito yung formula. Okay? Okay. Then, ito na. How much are you willing to spend to acquire a message? 20 pesos. Yun po yung parang maging benchmark. I mean yung cap. Cap mo, yan yung cap mo. Tapos, how much are you willing to spend to acquire a new customer? O di, ano mo lang. Kung naglabas ka ng 12,000, nakakuha ka ng 84 customers, 12,000 divided by 84, ang customer acquisition cost mo is 145 or 142, round off mo 145. Ibig sabihin, it would cost you 145 pesos to acquire a new customer. So, ibig sabihin, kung gusto ko palang dumami yung customer ko, 144, for every 145 pesos na gusto kong ilabas at gusto ko magkaroon ng 500 customers, so 145 times 500 customers, dapat pala maglabas ako ng 72,500 na total ad spend. Well, actually, coach, tinry ko sa dati, parang sinubukan ko mga 2 weeks na dinoble ko naman yun, ginawa kong 400 per day. Same ads din siya, pero parang mas lalo siyang walang pumasok na messages. Gamitin mo yung ano ko. Gamitin mo yung 100 pesos Facebook ad strategy. Pagdating mo dito sa ad set, kunyari testing ka, 100 yan, di ba? 100 pesos, kunyari. Ilabas mo yan, duplicate new campaign. Gawin mo ng 3x mo na, di ba? Duplicate. Tapos, para makita mo. Ayan o. Nandun na yung 3x, di ba? Pangalanan mo na to ng POF conversions, CPM, sales, validate, ABO. So, pagdating mo dun sa ad set level, kargahan mo na siya ng 1,000 pesos. Ayan. As i-launch mo lang ng 12 midnight. 22 ba bukas? Ayan, 12 midnight. Yun, try mo yun. Sige, coach. Okay? Okay, thank you, coach. Sige. Next. Hello, coach. Sige, Sir Larry. Sino ba to? Sir, coach. Pwede kong matanong Jason. kung magkano yung niya? Line ni sino ba yun? Si Sir Leslie ba yun? Kung magkano yung sa 599, magkano ang niya doon? Profit margin niya Profit doon? margin. Magkano profit margin mo doon, sir? Titingnan po eh. Parang mga 500 pesos po. Yung kita mo, ibig sabihin 99 pesos mo lang nakuha yung produkto? Yes po. Yun po, talaga sarap. Yun ang masarap na profit margin. Grabe. Di ba? Guys, kung mag-i-e-com kayo, yung profit margin, lakihan nyo para hindi kayo matalo sa cost per message or cost per acquisition. Ganun. Okay?
Kaya kasi pag maliit ang profit margin ninyo tapos mag-i-e-com kayo, wala, masakit yan sa ulo tapos ma-RTS pa kayo, patay kayo diyan. 'Di ba? Pag na-RTS kayo, puta, ang saya-saya mo nung isang buwan, puta, bumenta ka ng 1,000 parcel or 1,000 parcel. Puta kalahati nun RTS. Masakit yan, Brad. Naranasan ko na yan kaya may kukuwento ko sa inyo na ganyan. Sakit nun. Nakaka-relate yung mga nag-i-e-com dito. Anong product daw yun, sir? Magpa-resell naman kami. Ayun, digital calling card daw. Ayun, pabulong. Ayan, Sir Larry, go ahead. Ikaw naman. Okay, sir. Hmm. Good evening. Evening po. Okay, dun sa... Ay, question ba to or same pa rin na kanina? Ikaw na, mag-question ka na. Oh. Wala na akong questions. Gusto ko lang maano sana yung akin. Kasi nasa pest control industry ako eh. Saan? Pest control industry. Pest control. Sige, pag-usapan natin yan. Pwede yan sa calculator. Mabilisan lang. Mabilisan. Huwag kang mahiya. Actually, okay, yung budget namin is... Actually, nagtaas na kami pero yung may record ako is 10,000. 10,000 Pero naging pesos. 15,000 na yun pero hindi ko pa na ano. Sige, Ang CPM, magkano? yung conversion rate is around 13%. 13% conversion rate. Opo. Ilang messages ang pumapasok per month, more or less? Around mga 150 siguro, mga ganun. 150. 150. Ayan. So, ang cost per message mo, roughly mga 65, 66. Yun nga, Tapos, medyo kasi kung i-check ko sa Facebook, nasa 44 lang siya eh. So, yung... roughly lang kasi yan siya eh. Pero nasa 44 yung cost per message ko. sige, di bale. Kung anyway, basta alam natin na may mga around 150 ang nagme-message. Tama? Mga ganun, mga estimated. 150. Sa 150 messages na yan, ilan ang nag-convert? Mga 20. Kung i-divide 150, mga ganun. Tama. Ayan, 20. Ayan, 20 customers, no? Opo. Magkano ang average kitaan nyo doon sa per customer? Mga 10 to 11,000 ang per customer. Sabihin natin 10,000 na lang ang AOB mo. Mhm. Di meron kang 20x ROAS. Bumalik sa'yo ng 20 beses yung 10,000 mo na nilabas. Dapat noon, sa 200,000 revenue mo na yon, kakaltas ka na doon ng 15%. Sabi mo ng 10%, masakit sa'yo. Ayan, may 20,000. Dapat noon, the following month, pag na-achieve mo na yung 20 na benta, dapat 30,000 na yung ano mo, yung cost, yung total ad spend mo. Kasi kung ibababad mo yung 10,000 na yan, kumita ka naman dito, anong growth ang makukuha mo? Kaya nga coach, in-increase ko ng 15,000 ng budget ngayon sa monthly. So, magkano kaya possible ano yun? Makikita ba dyan? Kung mag 15,000 ka, tapos with an average messenger na messages na 66, so 15,000, dapat 66 yung ano, di ba? So 160, mga roughly ang ano nito, 180, teka, 200 siguro to. 220, 230. Ayan. 230 messages with an average conversion rate ng 13%. Ayan, magiging mga around 30 to. 30 customers acquired. Actually, ano lang kasi din ako sa marketing lang ako dyan eh. Tapos yung lifetime value niya is 12, actually 12, meron kami collection sa kanila, 12 months. Kasi nakakontrata yan eh. Ayun So, pala. balik, yung 300 na yan, parang 12 month pa na ano. Ganun. So, Teka yung muna. lifetime value, Yung lifetime value, yung average order value na yan, yung pagkaka-acquire, kumbaga, yung isang buwan lang na yon, 10,000? buwan lang siya. Isang buwan lang, tapos, kumbaga, every month may 10,000 ka sa kanila? Parang ganun. Kasi, Pucha, malaki yun. Kasi pero ang hindi yan LTV, lahat.
Ha? parang kalahati niyan kasi termite. Yung general pest control kasi yung parang Hmm. maintain. So around 50% niyan is yung parang may kukunin na lifetime Lifetime for 12 value. months. Malaki pa rin yun. Ayan. Kasi Pero isipin hindi mo, yan sa akin, sa amo ko. ah, Yun pero nga. dapat ipaintindi mo sa kanila na, sir, actually malaki yung potential. Kaya lang, hindi natin nako-compute ng maayos. Dahil kung tutuusin pala, hindi lang 15,000 dapat ang nilalabas mo. Dahil yung LTV mo mas mataas pa doon sa customer acquisition cost mo. Tapos coach, ngayon, okay naman kasi doon kami sa, parang nabababaan kasi ako sa conversion rate namin. Ang ginawa ko kasi, Mababa pa ba yun? hindi, Pucha, malaki na nga yan eh. 13%. pero kasi ang goal ko is at least 25 o 30%. Kasi nga, meron kasing time na hindi namin nasasagot yung marami din kaming kalaban sa pest control industry. So pag hindi mo sinagot yun, syempre makikita nila yung ads ng iba, di ba? Gamit ka ng chatbot. Yun nga, wala kaming chatbot. So ang ginawa ko, Ah. nag-hire kami ng non-working hours, Sunday tsaka evening, kumuha kami ng tao. So probably mag-increase pa yan. What do you think, coach? Pucha, nagdagdag pa kayo ng nagdagdag Mm. pa kayo ng OPEX. Oo. Kasi, Dapat noon yung ginawa ninyo, tawag dito, bumili kayo ng automation, chatbot. Sige, message mo ako, kita kay Coach Bryl, Abduhan. Para message mo ako, i-add mo ako sa Telegram at Digital Homie. So, at Digital Homie, message mo ako. Nasa ka ba? Nasa GC ka ba? talaga mo, coach. Sige, message mo ako doon. Para kita kay Coach Bryl para matulungan kayo sa automation. Sige, Okay? sige. Okay, coach. Thank you. So, wait lang, coach. Bali, ano po yung parang cost of acquisition ko? Ang cost of acquisition mo, teka, send ko lang tong yung link natin sa GC. Mga wala pa sa GC, join lang kayo dito, guys. Ito. Teka. Ito, join kayo dito. Tapos message nyo ako para yung mga nangangailangan ng chatbot. Okay, si Cleve, kailangan daw ng chatbot. Okay. So, yan. Yung cost per acquisition mo, sir, is kung meron kang, ibalik natin dun sa kanina mo na, ayan, kung 30, kung 30 ang nakuha mong customer sa 15,000 na nilabas mo, simple lang. So, 15,000 divided by 30. Ang customer acquisition cost mo is 500 pesos. Okay. Okay, coach. Thank you. Okay. Tingnan Sige. po ako sa para sa chatbot. Sige. Message mo lang ako para ilapit kita kay Coach Bryl. Sige po. Okay? Sige. Tapos pwede tayong mag-meeting kung gusto mo para matulungan ka namin sa automation. Para kahit tulog ka, may nagre-reply sa'yo. Kaya nga, coach eh. Sige. 24 hours yun. 24 hours a day. Hindi mo kailangan magdagdag ng 2 tao na para sumagot dahil meron namang automation na tinatawag. Okay? Okay, coach. Sige. Clip, message mo lang ako, Clip, para ilapit kita kay Coach Brad. Coach, pwede mo pa compute kahit mag-start pa lang mag-run ng ads para malaman ko kung magkano need na i-budget at expected na number of messages. Sige, Floren, go ahead. Miss Floren. Unmute ka na. Igalaw mo na baso para malasing tayo. Hi, Coach. Ay, yes, ma'am. Ayan po. Bali, mag-i-start pa lang kasi ulit akong mag-run ng ads kasi nung pandemic ako tumigil, nalubog kami dyan sa sa ads eh. Oo. So, yung spend ko before nun sa ads, 17. Pero ngayon kasi wala na talaga ako niran after pandemic. 17K. Yes po. Okay, and then... Pero hindi ko na po na talaga yung mga data nun. Sige lang, sige. Sabihin natin 17K. Yes po. Tapos, messaging campaign. Yes po. Ilang average cost per message ninyo? O magkano ang cost per message na pumapasok sa inyo? Average.
Hindi po ako marunong magbasa talaga niyan eh. Pero po yung mentor ko dati, ang sabi niya dun sa ROAS ko is maganda daw kasi parang nag-3 or 4 pesos kami per message po nun eh. 3 pesos and 4 pesos. Opo, pero yung mga bumibili ng package or ng product, marami naman. Yun nga lang talagang nung month na yun, hindi ko nabantayan yung computation. Talagang mas malaki yung binayaran sa ads kaysa sa pumasok sa income namin. Magkano yung average order value? Hindi ko na matandaan talaga, coach, kasi pandemic days pa. So ngayon, mag-i-start tuloy ako na parang back to zero. Gayahin mo yung si ano. Gayahin mo sino to? Si Leslie ba yun? Kung hanap ka ng product na ibibenta mo, Meron naman, coach. Bali, meron akong product, food supplement po. 50% naman po ang profit margin. namin. Yes po. Okay. So, ano na lang ako kung magkano iba-budget ko, tsaka yung expected na number ko, kung ilan yung magme-message, tsaka yung i-goal ko na mapa-close deal or sales ko para malaman ko kung okay yung ads. Or ito turn off ko lang. magkano yung amount ng ano? 1,000 po SRP. SRP 1,000. Apo, tapos ang kuha ko is 500. 500. So, ganito ang ano mo. Medyo maingay lang yung background mo mute ka po, muna. Mute ka muna Mute ko para muna. ganito lang yan. Sino to? Ganito lang yan. 1,000 ang Yes po. AOV mo. Tapos, 500 mo nakuha. Yes po. 1,000 SRP, 500 mo nakuha. So, may profit Yes. margin ka na 500. Yes po. Assuming lang na maglabas ka ng 10,000, dapat noon, kung maglabas ka ng 10,000, i-check mo kung ilan yung messages na pumasok. Okay. Kung may 300 na messages na pumasok, roughly, sabi mo ng 350 messages, roughly, ang binabayaran mo kay Facebook is about 30 pesos per message. Sa 350 na yun na pumasok, i-check mo doon, dapat ang conversion rate mo ay nasa 1 to 2%. O sa 2% mo na lang, dapat doon may 7 bumili. Okay. Ayan, 7 bumili. So, may revenue ka na 7,000. Tingnan mo, negative ka pa rin. Kasi, Opo. mababa ang average order value mo. Ano ang gagawin mo? Pataasin mo ang conversion rate mo. Which is, dapat ito mag 5%. Para makakuha ka ng at least mga 17 na katao na bibili. Tumaas ng konti, pero hindi pa siya ganoon ka compelling. Dapat dito mag 3x ka man lang ROAS. Yes Ito ang babantayan mo, yung conversion rate mo, dapat mag 10% yan. Para maganda-ganda yung ROAS mo. Ayan 3.5. Okay. Dapat Bali, magaling kang makipag-usap sa Messenger para yung 350 na nag-message, dapat may 35 doon na customer na convert mo. ma-convert. Okay po, coach. Sige po. Yung sa budget ko po, ang ideal is weekly ko i-increase ng budget. Ang ideal na pag-increase ng budget kung profitable ka. Okay. Okay, kapag hindi ka profitable, huwag ka mag-i-increase. Opo. Kasi And then, masusunugan ka ng budget dyan. opo. And then, coach, yung pag-duplicate, pag-i-increase ko, ay pag-i-scale up ko, before kasi parang nagkamali ako ng pagpindot. Nung nag-add ako ng budget, bumagsak na yung algo ng ads ko. So, Ano ka po, mag-increase? 20% from the original budget? yes po. Parang kung 100 ang budget ko, nag-increase ako ng 50 na rin po almost 50 to 200 na ay to 100 na rin yung inad ko nun sa budget talaga Ito gawin ninyo pag nagme-messaging campaign kayo. Pabayaan ninyo na magkaroon kayo ng 50 purchases. Okay. Meta purchases, ibig sabihin kasi may meta purchases na yun, kahit wala kayong website ngayon, pwede kayong makapagkaroon ng meta purchases Saan na yan? Teka muna. Nandito pag nilagay mo dito sa dulo, teka ito, share ko yung screen. Pagdating mo sa dulo, ayan, plus sign,
other columns, purchases, value. Ayan o. Ito yung titingnan mo, yung meta purchases. Okay, coach. Di ba? Ito. Meta purchases. Opo. So, yun yung babantayin mo, dapat maka 50 ka. Kahit pa 100 ka lang. Huwag mo muna siyang i-scale. Okay, pabayaan mo ma-reach 100 pesos lang yung laman nung headset mo. Kung abutin man yan ng ilang linggo, ng isang buwan, pabayaan mo lang siya doon. Opo. Hanggang sa ma-reach niya yung 50 purchases. Pag Okay. na-reach niya na yung 50 purchases, ibig sabihin no, naka-exit na sa learning phase yun. Ang kailangan kasi ni Facebook, at least maka 50 purchases ka sa loob ng 7 days. Ang problema kasi, kung 100 pesos yung budget mo, imposible yan na mag-exit ng 50 purchases sa loob ng 7 days. Yes, coach. Okay? Now, regardless kung yung ROAS mo negative dito sa testing na pa 100, wag mo siyang galawin muna. Launch ka lang ng launch ng bagong ads. Di ba? Halimbawa, ganito yan. One campaign, one ad set, tapos one ad. So, yung one ad mo na yon, nakakuha ng purchase, di ba? Tapos biglang hihinto ng konti yan eh. Kasi masasaturate mo yung audience mo, magle-learning limited yan. Pag nag-learning limited na yan, dagdag ka ng isa pa dito na ad. Okay. Dagdag ka pa ng isang ad. Similar doon sa ad 1, ad 2, Sa ad ad 3. Sige, dagdag ka lang ng dagdag. Kasi kung dati ito, yung cost per purchase nito ay sabihin nating 20 pesos, tumataas minsan yan eh, or tumataas talaga yan, normal yon. Magiging 30 pesos. Ang ano mo doon, ang goal mo is bumaba yung cost per purchase mo from 20 pesos maging 10 pesos, maging 5 pesos para maging profitable yung ROAS mo o maging positive yung ROAS mo. Okay. Sundan mo yung 100 pesos Facebook ad strategy para hindi ka maligaw. Opo, dinownload ko nga po. Sige, coach. Thank you Okay? po. Sige. Last na lang, si franchise, si Ma'am Maricel. Go ahead, Ma'am Maricel. Ako ko kasi is 1,000. Yung alin po? 1,000 per day po ang budget. Di 30,000 yun per month. Opo. Tapos, nakaka-convert ako, depende. Minsan, 20 to 26 per month. 26 katao. Opo. Depende po. Minsan kasi is 20 lang. Minsan, basta po nagre-range lang siya ng 20 to 26 a month. Mga 8% conversion rate yun. Opo, tapos may ano naman ako, ang ano kasi namin dito is 3,000 per head yung kung ano yung ano mo. Tapos depende yung pairing namin. So 3,000 average order value. Per plus pairing. Plus pairing, ibig sabihin may additional income pa yon na papasok. Income, opo, kasi yung sa networking, di ba ba? Papasok sa LTV yon yung lifetime value ng customer. Opo, depende kung mag times 1 to times 4 yung tatapatan niya. Okay na po ba yun? O mas maganda pang dagdagan or okay na siya? Ayan, ROAS mo dito 2.80. Kulang-kulang 3x. Positive yun. Opo. Okay, so positive tong ROAS mo. Itong ROAS mo na 2.80, hindi ito yung pinaka-ROAS mo kasi may LTV ka. More or less, ang estimate ko dito nasa 5x yan. Okay. So, okay na siya, coach? Oo naman. Kailangan scaling ka na kasi ang conversion rate mo 8% eh. Okay. Kasi minsan po is isang franchise, it's 6 to 7,500. Minsan 9,000. So, okay na siya. Okay na siya. Dapat nag-i-scale ka na dito. Kung 30,000 to roughly ngayon, dapat nito nasa 50,000 ka na next month. Para mas ano siya. Okay pa. Kasi ganito lang yan. Bibilangin mo yung nag-convert. Ilan yung customer na pumasok. Dapat meron kang Excel sheet na ganito. 28 customer. Ayan. Client. Client 28. Magkano ang AOV ng bawat client? 3,000. O di total mo yan 28. Bakit ano to? 28 pesos to. Ayan, 28
28 times 3,000. O, yan o. May 84,000 ka na revenue. Mm-mm. O, di ibig sabihin nun, positive ka. Okay. Hmm. So, yun. 84,000 revenue divided by 30,000 na total ad spend. May 2.80 ka. Yan. Ayan. Okay po. So, okay naman pala siya. So, mas Good maganda business yan. dagdagan na. Dagdagan na, increase mo na yan. Basta't babantayan mo yung number of messages na pumapasok, tapos Oo. yung conversion mo. Opo, ang messages ko, coach, is nasa 60 to 85 per day. Depende, naglalaro lang siya doon. Minsan, nagna-90, pero hindi, minsan lang talaga mangyari yon. Basta 60 to 85 siya. Sabihin mo lang 70 na lang, average, times 30. So, meron kang 2,100 na messages. Ang cost per message mo is about 15 pesos. Opo. Yun. So, i-maintain mo lang yun, yung 15 pesos. Dapat noon, yung cost per message mo, hindi lalagpas ng 15 pesos para ma-maintain mo yung ROAS mo na 2.80. Kasi sa 2,100 na messages, kung ang conversion rate mo 8%, dapat mayroon ka dyan more or less 170 ayan. So, 2,000, teka. Ang conversion rate, ilan nga yung sabi mo kanina na nagko-convert? 20 to 26. 26. Ang conversion rate mo, nasa mga ano lang to. 1%. Ayan, 1% lang. Hindi siya 8%. 1% ang conversion rate mo. Teka muna. May mali dun sa ano natin. Dito, yung CPM pala kasi. Magkano average CPM mo pala? Hindi ko, coach, na per message kasi ang nakikita ko eh. Okay. So, basta yung cost per message, kung 30,000 yung binabudget mo, tapos nakakakuha ka ng 2,1. So, ang cost per message mo dyan is about 15 pesos. So, i-maintain mo lang yon. Tapos, kung nakakakuha ka ng 26 na customers, no? I-maintain mo yon. Para yung ROAS mo positive. Tapos, yung lifetime value mo, more or less, ang tansya ko dyan, mga 4 to 5x yan eh. Opo. Ayun. 4x. Okay? Okay, thank you, coach. Sige. Ayun. Hopefully, marami kayong takeaways for tonight's meeting. Yes po. May tanong kayo? Additional ba? Wala na? Okay. Pwede po pahabol. Sige po. Sige, last na lang. Sige po. Simple lang po. Yung ko kasi nag-run po ako ng ads naka-CBO po. Yung budget optimization. Tapos, po tawag dito? Nirun ko siya 7 days. Maganda yung performance. Kaso, hindi ko alam kung paano. Kasi pag i-upskill ko siya, di ba po i-duplicate is yung campaign or yung ad set? Yung ad set. Yung ad Ilalabas set. mo sa new campaign Paano po yung budgetin yun? Kasi nasa campaign po yung budget niya eh. Nasa campaign budget. Nasa campaign budget. Di CBO pa rin. CBO pa rin. CBO pa rin. So campaign ko yung buong campaign ko yung i-duplicate. Tapos doon ako magdadagdag ng budget. Yan. Okay po. Sige po. Thank you po. Yun lang po. Okay. Yeah. Okay. So, guys, may tanong lang din ako. Before tayo mag-end. So, eto. Ayan. So, ito guys yung ginawa niya, di ba? 4995 day Facebook Ads Challenge. Usually kasi guys, ang charge ko per client sa ibang bansa, $50 per hour. No, $50 ako mag-charge. 50 times 58. So more or less 2.9 per hour. Tapos 5 days tayo magkakasama. More or less 1 hour tayo per session. Dapat charge ko kayo bawat isa 14,500 per person. Ngayon, sa 499 ba guys na nakuha nyo sa 5-day Facebook Ads Challenge, sulit naman ba? Gusto ko lang magkaroon ng survey. Quick survey lang. Okay, sabi ni Pegaxi, sulit naman daw. Mahal kaya yan.
Ayan. So, parang si ano lang ang namahalan. Si, anong pangalan nito? Si Pegaxi. Ayan. Coach, So, may ano pala yung yung ads nyo, ay calculator, ano yun? Isa ano po? spreadsheet. Pwede po, Kaya, may ano pa kayo yan? copy, ayan. Nandoon to sa ano, sa Telegram chat natin. Ayan. Okay po, sige, Lagay ko thank rin you. dito, Facebook Ads Calculator. Download here. Ayan, download nyo. Okay? So, eto pa, last na lang na question, guys. Sa 10,499 na digital scientist course, 10,499, one-time payment lang to. Okay? And lifetime po na kayong tuturuan ng Facebook ads hanggat hindi kayo natututo. Tingin nyo sulit kaya yan, yung presyo na yan. No? So, ayun. Solid. So, yan. Yun lang naman. And maraming salamat for attending ng anong tawag dito ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And yeah, let me know pag may questions kayo sa Telegram, just send me a message. And yeah, I'll see you around. Thank you so much, guys, for joining our 5-day Facebook Ads Challenge. And I hope marami kayong natutunan. And yeah, see you around. Bye-bye.